hindi makaganti itong hayop na mga Duterte. So tama lang po para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, yung naging desisyon po o naging pahayag ho ng Quadcom na kasuhan para makulong itong si Rodrigo Roa Duterte. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Birada Ko. At syempre bago tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, katulad po ng ating nakasanayan, binabati muna po natin yung ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na po ang ating mga kababayan sa abroad, maging ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at syempre yung ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan ho natin. Kung maalala po ninyo, di ba, naglabas ho ng statement itong si Rodrigo Roa Duterte na para bagang nananakot sa gobyerno, na pagkasabi nga niya doon kung di ako nagkakamali, ang pagkasabi niya, kapag tinuloy di umano ng Kamara o ng gobyerno na ipa-impeach itong si Sara Duterte, sabi niya, tatakbo siyang muli o papasok siyang muli sa pagiging politiko, no? So kung hindi siya magsisenador, siya daw ay vice president. So yun yung kanyang banta. Pero kung titignan nyo po mga minamahal ko mga kababayan, anong ibig sabihin niya doon? Anong ibig sabihin niya? Bakit kailangan niya magbanta ng gano'n na kapag na-impeach si Sara Duterte, tatakbo siya ng pagka-vice president, tatakbo siya ng pagka-senador? So ang tanong ko ganito, ano ba ang gagawin niya kung sakaling siya ay maging vice president, kung sakaling siya ay maging senador? Ano bang gagawin niya? Ano bang gagawin niya sa tingin ninyo? Ako, nasa isip ko na yung marahil isa tayo nang nasa isip. Siguro gagamitin niya yung kapangyarihan niya para, siyempre alam naman natin ugali ng mga Duterte, gagamitin ng mga yan ang kapangyarihan nila para abusuhin na naman o umabuso na naman o para gamitin ang kanilang kapangyarihan nang sa ganon ay maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Alam naman natin yung galawan ng mga Duterte, di ba? So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, eto na. Inendorso na ng Kamara, representante ng Quadcom na kasuhan o ipakulong itong si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong ko, mangyayari pa ba yung sinasabi niyang tatakbo siya? Mangyayari pa ba yon na tatakbo siya ng pagka-senador o pagka-pangulo? Vice President? Mukhang hindi na yata mangyayari yon dahil nga doon sa kanyang banta, malamang bago mangyari yung pangarap niya na maging Vice President o maging senador, baka nasa kulungan na siya nun. No, kaya malabo yan, baka hawak na siya ng ICC. Kasi yung banta niya, mga minamahal kong mga kababayan, may laman Para bang gusto niya sabihin, kayong mga congressman, pag naging senador ako, kayong mga congressman, pag naging vice president ako, ganun ang datingan. Kaya syempre, kung yung mga Duterte nga na talagang makasalanan at saka talagang masasabi mo talagang mga hayop, mga demonyo, naniniguro na, alam niyo na, di ba? Para protektahan yung kanilang sarili, natural. Syempre, maniniguro din yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga congressman na hindi makaganti itong hayop na mga Duterte. So, tama lang po para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, yung naging desisyon po o naging pahayag ho ng Quadcom na kasuhan para makulong itong si Rodrigo Roa Duterte, no? So, akala kasi ni Duterte
pag pinahayag niya yon, yung salitang yon, na pagka tinuloy yung pagkaso dito kay Sara Duterte, para bagang gusto niya sabihin, parang gusto niyang gawin ay takutin ang kamera. Akala niya matatakot yung ating mga congressman. O ngayon, Duterte, eto, makinig kang hayop ka, tulongges ka. Makinig ka. Sa lahat ng bobo, ikaw nakita kong bobong tao na naging politiko. Akala mo siguro, magagawa mong takutin ang lahat. Hindi mga sibilyan lang, hindi basta-basta tao lang yung tinatakot mo. Gobyerno. Ngayon, siraulo kang gago ka, tignan natin kung talagang ikaw ay may magagawa kapag nakakulong ka na. Ito, di ba hinamon mo Rodrigo Roa Duterte ang gobyerno? Tinakot mo pa nga eh. O ngayon, nakinasuhan ka na, mag-isip ka, Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin mo ba magagawa mo pa yung iniisip mo? Malabo nang mangyari yun, tanda. Pangalawa, baka hindi ka na umabot ng 2028, patay ka ng demonyo ka. Baka pipirmahan ka na ng mga demonyo doon sa impyerno dahil namimiss ka na ng mga kapwa mo doon. 'Di ba? Kaya Rodrigo Roa Duterte, eto na. Eto na sinasabi ko sa iyo. Hindi sa lahat ng panahon ay matatakot mo ang taong bayan. Hindi sa lahat ng panahon ay magugoyo mo ang taong bayan. Hindi sa lahat ng panahon ay mapapaniwala mo yung mga taong kumbaga hindi nakakaalam sa katotohanan. 'Di ba? So, alam nyo kasi mga minamahal ko mga kababayan, nasanay kasi itong si Rodrigo Roa Duterte sa pagbabanta. Tingnan nyo yung ginagawa ng anak niyang si Sara. Tingnan nyo, saan pa ba magmamana yung anak niya? Natural sa ama na kung saan ginagamit yung kapangyarihan, ginagamit yung impluwensya, ginagamit yung pera para manakot sa mga mahihirap na tao. Yan ang gawain nila. Diyan sila magaling mga minamahal kong mga kababayan. Diyan sila mahuhusay. Kaya nga sila nananatili diyan sa Davao City kasi kaya sila yung laging nakapwesto kasi lahat halos ng humaharap sa kanila, lumalaban sa kanila, humaharap sa kanila sa politika ay tinatakot nila, kung hindi naman pinapapatay nila. Ganun po kahayop, ganun po kademonyo, ganun po kahudas, ganun katarantado yung mga Duterte. Pero ngayon, bumalik tayo dito kay Rodrigo Roa Duterte. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Sa tingin mo may magagawa ka? Gawin mo, Rodrigo Roa Duterte. Kasi sumusobra ka na eh. Kumbaga, sagad-sagaran na yung ginagawa mong pananakot, hindi lamang sa aming mahal na Pangulo, hindi lamang sa mga congressman. Nasanay ka, parang gusto mong sabihin, Rodrigo Roa Duterte, na lahat na lang ng taong tatakutin mo, lahat na lang ng gugustuhin mo, masusunod. Lahat na ng taong gusto mong takutin, matatakot sa'yo. Doon ka nagkamali. Doon ka nagkamali, Rodrigo Roa Duterte. Isa ka na lamang tae ngayong diputa ka. Lalong-lalo na yung anak mo. O ngayon, sabi mo, tinakot mo, di ba, ang gobyerno kapag kinasuhan yung anak mo at kumbaga ma-impeach, itatakbo ka. Ang tanong, makakatakbo ka pa bang demonyo ka? Yan ang tanong ko sa iyo ngayon, Rodrigo Roa Duterte. Ano ka? Ano ka ngayong demonyo ka? Pakyo ka. Yan ang masasabi ko sa iyo, Rodrigo Roa Duterte. Kung gaano kalaki ang mukha mo, yung lapad ng mukha mo, tenga mo, yan din ang kasing liit ganun din kalit yung utak mong gago ka. Sa kayabangan mo, sa pagiging sinto-sinto mong hayop ka, ayun. Sige, Rodrigo Roa Duterte, gawin mo yung sinasabi mo. Tumakbo ka. Ba't hindi ka pa tumakbo ngayong itong taon na to? Ba't hindi ka pa tumakbo? Alam mo naman talaga mai-impeach yung anak mo dahil talagang, di ba? Dahil talagang hahabulin kayo ng gobyerno. Hindi sa lahat ng panahon, Rodrigo Roa Duterte, tulad na sinabi ko, magagawa ninyo ang gusto ninyo. Eto na, humaharap na yung anak mo. Humaharap ka na rin, si Bato, si Bongo, kayo. Akala ninyo mamamayagpag kayo, booking ka na, booking na kayong lahat. Alam na ng taong bayan kung ano talaga kayo. Alam na rin ng taong bayan na lahat ng sinasabi ninyo, lahat ng mga pinapakita ninyo ay hindi totoo, mga kaplastikan lamang.
Ha? Alam mo ba yon, Rodrigo Roa Duterte? Ha? Na isa ka na lamang tae. Isa kang tae na walang kwenta na pwede nang itapon. Ha? Kaya isa lang masasabi ko mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Wala nang mga Duterte pang magkakaroon ng wala nang mga Duterte pang magkakaroon ng matataas na ranggo. Ha? Kahit yan si Puloy, mukhang malabo na maging congressman yung Tolonges na yan. Basta wag lang niyang gamitan ng pera, malabo na yan. Pero kung gagamitan niya ng pera, bibilhin niya yung mga tao, yan, pwede pa. Kasi alam naman natin, yan naman yung kanilang sandalan. Kaya nga nakaw sila ng nakaw ng pera eh. Kasi ang tangi nilang kakampi, ang tangi nilang kumbaga pinaka nila para manalo sila yung pera. Namimili po sila ng mga boto, yan ang gawain ng mga Duterte. Yan ang gawain ng mga Duterte kasi takot silang matalo kaya gusto nilang gumamit ng pera kaya nga nagnanakaw yung mga yan. Kasi para hindi nga naman matalo. Alam naman natin galawan ng mga Duterte. Ngayon, Rodrigo Roa Duterte, manakot ka pa more. Manakot ka pa. Akala mo lahat ng tao matatakot mo. Akala mo habang buhay ka na lang magiging astig, magiging siga. Ngayon, maghintay ka. At hihimas ka ng kulungan kung hindi ka pa mamamatay kang demonyo ka. Pero kung ako sa'yo, magpatiwakal ka na. Kung ako sa'yo, magbaril ka na sa sarili mo. Para nang sa ganon, hindi ka makita ng mga alagad mo na makukulong ka sa kulungan ng mga demonyo kang diputa ka. Rodrigo Roa Duterte, ang tapang-tapang mo pero kay Carbonell, urong yung itlog mo. Matapang ka lang talaga dahil marami kang tao. Matapang ka lang talaga dahil marami kang utusan. Pero pag sa sarili mo, demonyo kang hayop ka, bakla ka. Kaya pala manang-mana sa'yo si Baste. Matandang-matanda na lang, kinakatakutan pa. Takot na takot kay Carbonell pero pag nagsalita akala mo kayang manampal ng general. Gusto daw niyang sampalin si yung dating ng Davao. Nangyari ba? Hindi. Kasi puro lang kayo mga salita kayo, mga diputa kayo, basta mga Duterte, mga tae. Mga tae. Ang title ninyo ngayon, mga tae, basta mga Duterte, tae. Kaya mga kababayan ko, isa lang po masasabi ko, huwag po kayo maniwala dito kay Rodrigo Roa Duterte dahil marami ng kabalbalan, marami ng sinabi ito na hindi naman totoo, puro kadramahan lang alam nitong Judas na to. Ito po yung number 1 Judas, sinungaling, gago, demonyo, magnanakaw, mandarambong sa ating bansa na dapat nang mawala sa mundong ito na kung saan nagmana pa yung kanyang anak ng times 3, yung pag-uugali. Ang galing magsalita ng akala mo talaga maka-Diyos, makatao, makakaligkasan pero sa lahat ng mga Judas yon, manang-mana si Sara Bulate na hindi lamang magnanakaw, lalakero pa. Kaya nga yung kanyang mani ay mas babaho pa sa imbornal. Kaya mga kababayan ko, isa lang masasabi ko sa inyo, wala nang magagawa kahit pa anong gawin ninyo. Talagang wala na, parurusahan na kayo ng Diyos at syempre ng gobyerno. Kaya Rodrigo Roa Duterte, takutin mo yung lolo mo, wag yung lola ko. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, tingnan nyo naman, ang galing manakot ni Rodrigo Roa Duterte. Tumakbo ka Rodrigo Roa Duterte sa 2020, tignan namin. Titignan namin yan kung talagang makakatakbo ka o baka nasa kabaong ka ng demonyo ka. Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, inaasahan naman po talaga natin dahil nga po sumusobra na yung mga Duterte, namimihasa na, talagang umaabuso na Kaya kailangan na talagang kalusin. Kung buhay lang si Fernando Po Jr. ngayon, mismong si dating yumaong na Fernando Po Jr., isa yan sa talagang sigurado ko. Isa yan sa magpoprotesta dahil yung ugali nito ni Rodrigo Roa Duterte talagang katulad ng ugali ng kanyang mga kakampi, ni Gloria Macapagal Demonyo, di ba? So alam naman natin sino pa ba ang magsasama-sama, hindi yung mga kapwa demonyo din nila. So pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, isa lang masasabi ko dito kay Sara Bulate. Ano ka ngayon? Siguro naman madadala ka ng diputa ka.
Tama na yung ano mo, tama na yung mga pag-iinarte mo, tama na yung mga pagsisinungaling mo, booking na booking ka na. Kaya Sara Duterte, kung ako sa'yo, mag-practice ka na, magpagawa ka ng kulungan doon sa bahay ninyo, mag-practice ka kung paano makulong ha. O, practice kayo, kumbaga parang rehearsal ba? O, yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, kung paano dadalaw, paano kayo magbabanding doon sa loob ng kulungan, demonyo ka. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, asahan po ninyo, pasensya na rin po kayo kung bakit hindi ako nakakapag-vlog dahil inuuna ko muna pong bigyan ng solusyon yung problema ko nga po. Di naman natin maasahan masyado yung ating mga kababayan lalo na kung sila din naman ay mayroong suliranin. So, ganun pa man, kaya po hindi nakakapag-vlog ang inyong lingkod dahil po sa naghahanap po talaga ng solusyon sa problema kinakaharap ngayon, no? Lalong-lalo na sa, alam nyo naman yung pinagdaanan natin, alam nyo naman yung mga nangyari nitong mga nakaraan. So, ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo makikisa at paglilingkod sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa magagandang adhikain ng ating mahal na Pangulo. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.